Kung wala na po, dadako na po tayo sa ating pong message. Yung pong offertory natin, pwede naman po natin ibigay na lang po sa Sunday. Kasi wala po dito kasi namin. Sorry. Patay mo, patay mo. Diba? Ito na, putol-putol. Ito ako sa cellphone ko, naka-online ako. Putol-putol nga kasi. Naka-live na ako. Hello? Naririnig niyo na ako? Okay. No, so ayun na naman, may magulo na namang ali rito. No? Ang gulo eh. Ay. Yeah. Okay, so una, nais kong magpasalamat sa Diyos. Alam nyo, nabanggit ko to dahil sa kagalakan kanina kay Ate SP. Alam nyo kasi, dahil ako sumasakit ang mga katawan, napapabayaan ko yung trabaho dahil sa aking kalagayan. Nagpray ako sa Lord. Sabi ko, God, parang ano po ata, Lord, parang hindi na ako nakapaglilingkod sa inyo ng maayos. Parang wala na po akong magagawa. Ano po ba ang gagawin ko, Lord? Para po patuloy po ako makapaglingkod. Kasi alam ninyo, there was a time na sinabi ko talaga sa Lord, sabi ko, God, gusto ko hanggang doon sa kaduluduluhan naglilingkod ako. Ayun, alam nyo, nakakatuwa naman ang sagot ng Panginoon. Alam nyo, binigyan niya ako ng enlightenment tungkol doon sa ginagawa ko sa inyo araw-araw, nagsisend ako ng video. Para yung katulad ni Pablo, doon ako dinala ng Lord si Pablo, di ba nakulong? We're supposed to be, dapat mag-stop na siya So, o nga naman, naisip ko, paraan ng Lord yun. Kaya, yung 13 epistle niya, yung 13 sulat niya, naandito sa Biblia. Bakit? Kasi, hindi naging hadlang yung kulungan para patuloy siyang makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya, di ba minsan nga nasabi ko diyan sa inyo na diyan ko na kayo ipapalo up, diyan ko na kayo tuturuan, diyan na ako mag-evangelize sa online service. At alam naman ninyo, natutuwa ako kasi unti-unti may mga kapatiran naman tayong pinapalakas ng Panginoon. So sa God, salamat talaga kasi pag gusto mo talaga maglingkod sa Diyos, so walang dahilan para hindi ka makapaglingkod. Kaya salamat sa ating Panginoon. So parang kahit anong kaguluhan, hindi dahilan yung kaguluhan ang mahalaga, hindi ka magulo. Patuloy ka maglingkod sa Diyos. Yun ang pinakang tama mong magagawa. Parang yung panahon ni Noah, di ba? Ang mga tao nabubuhay na sa kanilang sarili. Wala nang nabubuhay morally, kundi si si Noah. Kaya nga sabi ng Biblia, ang record ng Biblia, si Noah na lamang ang kinaligtan ng Diyos kasi siya ang nabubuhay morally. Ibig sabihin, kahit magulo yung iba, hindi siya magulo. Hindi ko mo magulo yung iba at dahil nag-iisa na siya, bibigay na lang siya kasi nag-iisa na siya. Pero hindi, si Noah, kahit nag-iisa siya, takot siya sa Diyos. Iba, ginagalang niya ang Diyos. Kaya dahil sa kanyang pinakitang pamumuhay, na-bless yung kanyang family. Kaya dapat ganun tayo mga kapatid, hindi dapat dahilan na
may mali, may magulo, may bagyo, ay magpapabaya tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, wag naman, So, saka ano pa ang aking testify? Alam niyo ba, may nangyari sa akin last week. Hindi ko lang na-testify sa inyo. Nung last week, masakit talaga yung aking upper body. Ilang araw na. Alam niyo, nag-pray ako sa God. Sabi ko, Lord, baka po maaari, pagalingin niyo itong dibdib ko. Yun yung dinalangin ko talaga sa God habang nagpe-pray ako. Alam niyo, nakakatuwa naman. Gumaling talaga, gumaling nung araw na yon, Hindi ko masasabing nawala na eh. Pero ang masasabi ko, kinontrol ng Diyos yung akin nararamdaman. Kasi last week talaga ninenervous ako. Alam ni Jinjin yan, At ang nakakatuwa ay dininig ng Diyos yung panalangin ko na umayos yung aking physical na nararamdaman tungkol doon sa aking dibdib, So, napakabuti talaga ng ating Panginoon, So, sige, tayo ay dadako na sa salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, aming Ama, Lord, hallelujah, sa nakakatakot na kalagayan namin ngayon, dahil pugad sa bagyong uwan, Panginoon. God, hallelujah, ang aming pisikal na pagsamba ay nabalang, Panginoon, at sa gantong pamamaraan na lang pugad kami muli makikita-kita, Panginoon. Pero God, ang iyong kapangyarihan ay hindi, God Lord, napipigil ng anumang sitwasyon, Panginoon. Patuloy ka pa rin gagawa ng mabuti sa iyong mga anak kung sa paanong pamamaraan ka man nila, God Lord, paglilingkuran. O Diyos, hallelujah, aking dinadalangin yung aming mga kapatiran, Panginoon. Sana po hipuin pugad sila ng Holy Spirit, Panginoon, sa oras nito. Sana po, Lord, hallelujah, akayin po sila ng banal na Espiritu Santo, katulad ka ng naranasan ng banal ng Panginoong Kristo, Panginoon. God, hallelujah, Lord, aking dalangin, nasan man sila ngayon, ano man ang kanilang ginagawa, nawa, O Diyos, ang kalooban mo'y maghari sa kanilang buhay. Panginoon, ipakitupugad sa kanila, Panginoon, na mas higit po naming kailangang makipagtipon sa iyo ngayon sapagkat ikaw lang ang may kontrol ng lahat ng bagay, O Diyos. Maraming salamat nga po, Panginoon at God, sa aking ituturo ngayong umaga. Panginoon, gabayan niyo po ako, bigyan niyo po agad ako ng wisdom, kung ano po, Lord, ang aking dapat sabihin para, God, sa ikalalakas ng aking mga kapatid. Panginoon, aking dinadalangin na ito hindi maging para, God, sa aming katalinuhan lamang, kundi ang iyong salita ay magamit, Lord, para sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, kung kayo'y may Biblia dyan, sa Matthew chapter 4, pag-aaralan natin ngayon, yung second temptation ni Jesus. Tingnan natin kung ano ang matututunan natin diyan at pwede nating i-apply sa ating present life ngayon. Okay, ano sabi diyan? Matthew 4 5 to 7, Matthew 4 5 to 7. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan
ng sa mga bato paamoy hindi masaktan. Ayun, mali pala ako ng basa ng una. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Okay. Tingnan natin, alam niyo mamaya may madi-discover tayo dito. Ang talino talaga ng Diablo, kung paano niya dito sa talatang ito, pag pinansin nito, parang hindi niya tinwish yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, parang hindi naman niya talaga binago. No? Well, anyway, mamaya punta tayo doon. Usually, pag sinabi nating si Satan, ang iniisip natin, hindi kayang tumayo nito sa harapan ng Diyos. At malaki ang takot ng Diablo sa Diyos. So, ganun ang iisipin natin, hindi niya kaya mag-stand sa harapan ng Panginoon kasi Diablo siya. Pero kung makikita natin, parang parang mali ang ating iniisip. No? Ika nga, kailangan talaga, importanteng makilala mo ang pamamaraan ng Diablo para makita mo na hindi ka pala niya napapaikot sa kanyang mga kamay or hindi ako napapaikot sa kanyang mga kamay. Well, nung tayo'y wala pa sa Panginoon, nakakagulat lamang na doon sa John 8:44, di ba sabi yan, Diablo ang inyong ama. Doon sinabi sa John 8:44 kasi siya'y ama daw ng kasinungalingan. And noong araw, ganun ang nangyari sa atin. Tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan. At ang pinakamalaking kasinungalingan na hindi natin napapansin noong araw, ay yung akala natin religious tayo ay sapat na para sabihin malaki ang pagtingin natin sa Diyos. Yung mga ginagawa nating mali nung araw, ay hindi natin makitang mali. Ganun ang ginawa ng Diablo sa atin. Kasi ninyo yung unang preaching ni Jesus sa ni John, magkaparehas. Si John, nag-preach dun sa Matthew 3:8 na ipakita nyo sa inyong pamumuhay na kayo ay nagsisisi. Nung nangangaral si John doon sa Ilog Jordan, ang pangangaral niya ay tungkol sa pagsisisi. Tapos, nung mabautismo si Jesus, ang first preaching ni Jesus ay, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Sabi niya, magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Yung unang pagdating ni Jesus sa buhay ng tao, ang unang message na sinabi ng Panginoon sa kanila ay tungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, mabuksan ang ating isipan sa kasalanan. Usually, pag nasa church, may baguhan na tinuturo natin. Ito ang kailangan mo matutunan. Mag-pray ka muna. Attend ka ng fellowship. Diba? Ano pa bang tinuturo natin? Yung breaking of bread. Pero si Jesus, ang pinaka-importanting mensahe na kailangang matutunan ng tao ay tungkol sa kasalanan. Kasi hanggang hindi lumalaya ang tao sa kasalanan, hindi niya lubusang mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Kasi di ba sabi ng Daniel 12:2 sa pinag-aralan natin na nakaraan, ang kasalanan ang siya naglayo sa atin sa Diyos. Kaya doon sa unang salto ng pangangaral ni Jesus, yung kasalanan kaagad ang kanyang pinunto. Kasi hindi mo ma-enjoy ang fellowship sa Diyos. Kapag habang nakikipag-enjoy ka, nabubuhay ka sa kasalanan. Ang gusto ng Diyos, maayos muna yon. Well, anyway, balik tayo dito.
Yung sinasabi ko kanina, yung demeanor ni Satan, yung behavior niya, dito natin kunin. Ano? Now, una, pansin natin dyan, pansinin niyo yung sinabi dyan na dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod. Hindi ba pag ang nasa isip natin, pagka banal ng isang bagay, hindi kayang puntahan ng Diablo. Di ba? Kasi iniisip natin, banal niya. Kaya usually, ang pinagpe-pray natin, Lord, manahan po kayo sa aming bahay. Kasi, ang iniisip talaga natin, kapag ang Diyos ay naroroon, ay hindi na kayang makagawa ng Diablo. No? So tayo, settle tayo sa ganung isipan. Pero dito, makikita natin, kahit gaano pa kahuli ang isang bagay, hindi napipiit si Satan. Lumalapit pa rin siya. Ano sample ang pwede nating makuha dyan? Naalala niyo ba si Job? Di ba? Nung gusto niyang pahirapan naalala niyo ba si Job, di ba? Nung gusto ni Satan na pahirapan itong si Job, lumapit si Satan kay Lord. Ulitin ko ha. Lumapit si Satan kay Lord. Diyos yun, makapangyarihan. Pero, hindi siya piniit ng Lord. Ano ibig sabihin? Kung ang Diyos nga nalalapitan niya, according doon sa talata, di ba? Kaya din niya tayong lapitan, maging ang ating mga bahay, kaya niyang lapitan. May isang insidente dyan sa Biblia, yung nasa sinagoga si Jesus. Di ba yung sinagoga, lugar yan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Anong meron doon sa loob ng sinagoga? Si Jesus, ang mga alagad at mga tao. Pero merong ibang kakaiba doon. Ano yun? Merong isang tao doon na inaalihan ng demonyo, umattend. Possession tao doon no? Anong ibig sabihin? Within sa group ng mga believer, kaya niyang sumama. No? Kaya niyang ma-penetrate yung samahan ng mga believer. Bakit naman? Kasi nga ang Diyos nga nalalapitan niya. Una tayong lumayo. Dito lang, si Jesus nga nalapitan niya. At ano pang ginawa niya? Tinukso niya. Kaya hindi totoo, di ba yung napapanood niyo sa TV? Kakatuwa, yung nasa TV, pag, yung merong na-possess, yung Bible nilalagay sa dibdib. Diba, nung nakamakailan lang, nasilip ko yung pelikula ni Julie Vega. Wala atang iba nakakakilala kundi si Nanay Adang lang ata si Julie Vega, nagportray siya na siya'y inaalihan ng ang masamang espiritu. At kahit sa present time, yung mga, naalala ko nung araw, kahit kami, meron kaming pinuntahan na possess. Inilalagay namin yung Bible dun sa dibdib. Pero nothing happens. Walang nangyari. Why? Kasi hindi natin alam, hindi natin kakilala si Satanas ng lubusan. Mamaya, babalikan natin yan. Well, anyway, tandaan nyo rito, sino ang nagdala kay Jesus sa banal na lungsod? Diba? Ang Diablo. Pansinin nyo to, pansinin nyo. Dinala ng Diablo si Jesus sa banal na lungsod. Hindi kapatiran na nagdala, hindi sila Peter. Lord Jesus, halika, punta tayo sa Jerusalem. Hindi. Gustong impluensyahan ng Diablo itong si Jesus. Para sinasabing, kaya kitang daling kahit saan, kahit sa pinakabanal na lugar. Di ba? Ngayon, kung aaralin natin yan,
kahit gaano ka ka-prayerful, ulitin ko ha, kahit gaano ka ka-prayerful, kahit nag-fasting ka pa, ang makikita natin dito, ay may kalayaan si Satanas na makipag-ugnayan sa'yo at sa akin. Yun yung nakita natin dito eh. May kalayaan siya. No, kasi, nakita naman natin dito, hindi nga tumanggi si Jesus eh. Hindi nga niya sinabing, nire-review kita. Hindi. Inalaw niya. Ano? Sumama si Jesus doon sa bandang na lungsod. Ano? So, isang katotohanan dyan mga kapatid, di ba ay talagang ang dyablo ay hindi tayo iniiwanan. Pero meron isang talata sa aklat ng Santiago, James 4:17 ata yun. Kung titingnan ninyo, Ate SP, pwede bang pakitulungan mo ko? James 4:17, ano nakasulat yan? Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi yun ginagawa ay nagkakasala. Actually, hindi yan. No? Ang binabanggit doon ay mali ako. No? Resist the devil. Teka lang ha. Resist the devil and he will flee from you. No? Teka lang ha. Hanapin ko yung verse. At mahalaga kasi yung talata na yan. Ano? Search mo sa Google. James 4:7 pala, sobra pala ako ng 1. Pasensya na kayo. Fake news pala ako, fake news. Sorry. James 4:7, pakibasa ate. Ayan, sabi ko kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. So, you see? Pansinin niyo yung salita, labanan ninyo ang diablo, hindi naman siya pwede lumaban sa iyo ng ano eh. Ang binabanggit kasing labanan dito, mga kapatid, ganito ha. Nung time nila, ang labanan ay obvious dahil sa digmaan. Ha? Saka yung mga ginagawa nilang, yung katuwaan ng mga Romano, na pinaglalaban-laban yung kanilang mga adipin. Ano? So, yan yung sinasabi na ang Diablo, di ba, ay napakalapit sa atin. Ulitin ko ha. Hindi siya, hindi lang siya titingin sa iyo mula sa malayo. Ang nakikita natin dito, kaya niyang lumapit. Ulitin ko ha, lumapit. Hindi kanya kayang iposes. Lapit lang ha. Ano sabi ng Biblia? Resist the devil and he will flee from you. O di tanggihan mo daw, pero hindi nangangakuligan yon na tumitigil na siya. Okay. So, makikita natin dito, no? Hindi mo, kung ikaw ay Kristiyano, ay wala siyang impluensya sa iyo. Meron. Kahit nga doon sa mga lugar na banal na may pwede mong puntahan, pwede kanyang samahan. Ha? Ikalawa. At pinatayo sa taluktok ng templo. O, tanyo pa ha. Dinala niya si Jesus sa lungsod ng sa banal na lungsod. Ikalawa. Pinatayo daw si Jesus doon sa taluktok ng templo. Alam niyo yung taluktok? Alam niyo yung tawag doon, Ate SP, yung meron yung roof deck ba? Roof deck? Sa taas ng building. Yung tambayan. Tama ba ako? Parang ganon. Dinala si Jesus doon. Sino nagdala? Again, ito iba naman to, hindi na to banal na lungsod ha. Ito yung mismong templo na ang kanilang pinuntahan. At si Jesus, pinatayo niya sa taluktok ng templo. Tanin nyo ha, kinausap si Jesus. O sige, Jesus, halika. Tumayo ka dito sa taluktok ng templo. Ano yung makikita natin dito, mga kapatid?
kahit yung simbahan, kaya niyang lapitan. Kaya lamang, mapapansin natin dito, nasa labas lang siya. No? Dito, nasa labas lang siya. Pero, ang gusto nating makita rito, si Satan, kayang lapitan yung church. Dito sa talatang ito, pero nasa labas lamang siya. Pero kaya niyang lapitan ang mga miyembro ng church. Kaya niyang lapitan yung mga sumasamba sa Diyos. Listen to this. Yung mga active na sumasamba sa Diyos, kaya kanyang lapitan, kaya niyang kang samahan hanggang labas, no? So, kasi hindi ko masabi hanggang labas lang dahil naalala ko nung araw, naka-encounter kami ng isang babaeng inalihan ng demonyo nasa simbahan. Yun nga lamang, talaga nagwawala siya sa loob ng church. Ano? So, pero ang makikita natin dito, listen, ano? Si Jesus galing pa sa pagpapasting dito. Diba? Siyempre, kung halimbawa, ikaw magpapasting, ang mindset natin, pag tayo magpapasting, napakalakas ko spiritually. Makita pa lang ako ng diablo. Hindi yan makakalapit sa akin. Mali. Kasi dito, 40 days na nagpasting si Jesus. Pero sa kabila nung ang tatag-tatag na ng spirit niya di ba? Dinala si Jesus sa taluktok ng templo. Di ba? Doon sa bahay ng kanyang ama. Dinala si Jesus. O you see? Kaya, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, hindi ka makakalapit sa akin, nasa church na ako eh. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi mo ako mai-influensya, nasa church na ako. Pero kasi dito, nakita natin, maliwanag, na kahit nga daw yung anak ng Diyos, di ba? Dinala dun sa taluktok ng templo. Ano bang meron doon sa templo? Di ba? Doon sa loob ng templo, diyan ginagawa yung pag-aalay. Di ba? Para makalugod sa Diyos. No? So mamaya natin ituloy yan para wag ma-spoil yung aking sinasabi. Basta ang sinasabi natin dito mga kapatid, itinuturo ng Biblia na yung impluensya na masama at mali ay hindi basta mawawala. Napipiit pero hindi basta nawawala. Kasi nga, obvious yung nakita natin dito, banal na lungsod at saka templo. Diba? Ang liwanag. Hindi dahilan yung anak ka ng Diyos, hindi dahilan yung anak ka ng Diyos, tapos ay hindi siya lalapit sa'yo. Hindi niya sasabihin doon sa demons niya, andiyan si Marites, huwag niyo lapitan yan. Sa iba na lang kayo lumapit. Diba? Yun yung nakita natin dito hindi Sabi ni Satan, kayo mga demons, walang anak-anak dito. Parang sinabi ni Joseph Estrada, walang anak-anak dito. Diba? Kahit yung anak ng Diyos, lapitan ninyo. Dalhin nyo doon sa templo. Kaya lamang sa oras na to, yung diablo ang siya nagdala kay Jesus sa templo. So, buksan natin ang isipan natin mga kapatid. That's why we need to pray. Ano pa kaya ang magiging resistance natin sa diablo kung hindi tayo mananalangin? Diba? Hindi pwedeng sasabihin mong, ay, nako, Satan, layuan mo ko. 30 years na ako sa church. Wala kang magagawa sa akin. Alam mo ba, Satan, wala kang magagawa sa akin kasi anak ako ng pastor. Hindi yan pwede. Sa kingdom ng God, malakas ang pamilya namin, kaya wala kang magagawa sa amin. Diba? Anak ako ni Pastor Arman. Diba? Asawa ako ni Pastor Arman. Wala.
Hindi niya kinikilala yun. Eh, yung nga si Jesus, anak na ng Diyos eh. Di ba? Gusto niyang impluwensyahan. O mga kapatid, magbukas tayo ng isipan. Kung hindi natin bubuksan ang mga salita ng Diyos, hindi natin makikita kung paano gumagalaw ang diablo sa ating buhay. Eh kaya nga yung first preaching ni Jesus, kapag hindi mo tinalikuran ng kasalanan, lalong hindi ka lulubayan ng diablo. Eh yung ang anak ng Diyos, yung ang mga nagpapasing at nagpe-pray na, di ba? Eh kaya niyang impluwensyahan. Eh, ito yung isang bagay na dapat natin pag-isipan. No? So, di ba? Kaya mga kapatid, take time to pray. Siguro sa umaga, kahit 1 minuto, 2 minuto, basta yung sinabi mo sa Diyos ay totoo lang, ulitin ko. 1 minuto, 2 minuto, sa umaga, pagkagising mo, basta totoo lang. Yun lang naman ang nire-require ng God eh. Ang totoo, tayo mga Kristiyano, believe tayo sa nananalangin ng mahabang oras. Diba? Ang tingin natin, pag may nanalangin ng, nag-prayer meeting kami, halos wala na nga kami na ipag-pray kasi inubos niya na lahat. Lahat kinuha niya na. Wala na kami nagawa, puro amen na lamang kami. No? Hindi eh. Yung nanalangin ng 1 oras at yung nanalangin ng 1 minuto, hindi yun ang sukatan para dinggin ka ng Diyos. Ang kailangan lang, naging totoo ka sa harapan ng Panginoon. O naalala natin yung puntahan natin yung may nakapako sa krus. Yung kinausap nung isang magnanakaw doon, ang Panginoon, di ba? Pinagtanggol niya si Jesus. Ang sabi nung isang magnanakaw, dapat tayong parusahan. No? Pinagtanggol niya eh. Ano sabi niya sa Panginoon? Sana, alalahanin mo ko, di ba? Sabi nung magnanakaw. Palagay niyo, ilang oras inabot yun? Alam niyo ba kung ilang oras nakapako si Kristo sa cross? Jinjin, tawag ka ng Tito Perdi. Jinjin, tawag ka Tito Perdi. Pasensya na kayo ha, meron akong commercial ha. Bilisan mo, nababasan Tito mo. Nasa na ba ako? Yan. Ilang oras inabot na nakapako si Kristo? Ilang oras? Di ba? 6 na oras. Ang tao ay nilikha pang ilang araw ang tao? Pang-6 na araw din. Kasi yung number 6, yan ay numero ng tao. Kaya ito yung Antichrist, 666. Kaya nga yung Antichrist, hindi demonyo yun eh. Tao yun. Diba? Si Jesus, nabitin dun sa krus, 6 na oras. Pero tingin yung panalangin noon, nung magnanakaw, nung kriminal. Palagay nyo, ilang minuto lang yun pag binasa mo. Pag binasa mo ngayon, wala pang minuto yun eh. Pag binasa, kaya lang, kasi siyempre, nakapako sila. Diba? Malamang inabot yun ng ilang minuto. Diba? Pero palagay ko, hindi umabot yun ng oras. Pero yung panalangin niyang napakaigsi at nasa dying moment na siya, mamamatay na siya. Kaya nga malamang, maaring diyang kinuha yung doktrina ng mga Katolik pag mamamatay na, di ba? Magkumpisal sa pari. Di ba? Kasi dying moment eh. Pwede pa makahabol.
Well, totoo naman yun, di ba? Halimbawa, merong isang Katoliko na mamamatay. Dying moment, ha? Hindi ko pwedeng hatulan na dahil Katoliko siya at mamamatay na siya, hindi siya maliligtas. Kasi yung puso ng tao, hindi sakop ng relihiyon yan. Sa moment kapag ang buhay niya ay nakataya na, kahit sino pa yun na andun sa harapan niya, ang iniisip lang niyan ay yung ang Diyos, Lord, patawarin mo ko. Di ba? So, palagi ko hindi niya iniisip kung ano yung relihiyon niya. Ang iniisip niya, mamamatay na ako, Lord. Sana po, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Oh? Kaya nga sinasabi ko, ang prayer, hindi bali maigsi. Ngayon, kung humaba man, dahil natutunan mo yung halaga, yung sarap ng pakikipagtipan sa Diyos. Diba? Yun ang mahalaga eh. Kaya mga kapatid, pagising sa umaga, diba? Pilitin nating matupad yung Matthew 6:33. Pilitin nating matupad. Diba? Seek ye first the kingdom of God. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Ang mahalaga, totoo, kasi ako naniniwala ako na maaaring mag-umpisa ka sa maigsi. Pero dahil nakita mo, may mga taong kailangan ng panalangin. Hindi muna ako magwawakas. Pepare ko itong aking tatay, yung nanay ko, yung kapatiran. May nangyari sa Cebu. Diba? Pwedeng humaba yun, pero ang pinakamahalaga, gamitin natin yung 1 minuto, 2 minuto na sa umaga, hanapin natin ng Lord. Diba? So, kaya mga kapatid, mag-pray tayo. Huwag tayong masanay na hindi tayo mag-pray. Kasi alam nyo, ang pinakamagandang prayer sa lahat ay yung prayer na tinatamad ka. Anong sabihin? Yung nilalabanan mo yung katamaran. Di ba? Yung nilalabanan mo, Lord, ako po ay pagod na pagod. Mga po, Lord, patawarin niyo po ako. Ano kaya? Ang dami mong iniisip, Lord, pasensya ka na. Ngayon lang kita natawagan, ang dami kong iniisip. Pero kung nung time na yun, nagsabi ka ng totoo, naniniwala ako, na imimit ng Lord. Ang sabi kasi ng Panginoon, ganito eh. Kung siya daw ay hahanapin mo, siya daw ay iyong masusumpungan. Kaya, may mga talaga naman totoo, misa, may mga panalangin na, kaya tayo nananalangin, ang dami na natin problema, uncontrollable na eh. Katulad ng sitwasyon ngayon, ang lakas na bagyo. Palagay nyo, ilang libong Pilipino na nanalangin ngayon. Bakit? Kasi, hinayaan ng Diyos na dumating ang malakas na bagyo. Ngayon, lahat ng uri ng relihiyon, lahat ng uri ng tao, hinahanap ang Diyos. Kung ito'y magiging kaparaanan ng Diyos para gisingin ng tao na masyado na kayong nalibang sa buhay, o lagi nyo nakikita yung mga politiko, yung mga simbahan ngayon, anong ginagawa? Sa imbis magyaya yung mga simbahan ng prayer rally, ang mga simbahan ngayon nagyayaya para magpatalsik ng Pangulo. Nalimutan ba natin yung sinabi ng aklat ng Roma? Is it 13 or 14 ba yun na kailangan suportahan natin yun sa pamahalaan? Hindi tamang tingnan. Pwede tayong magsalita, mga kapatid. Tama yan. Pero may bahagi tayo sa lipunan na ikaw yung ilaw eh. Kailan ko ba itinuro yan? Kahapon? Kagabi? Diba? Kung babalikan nyo yung aking video kagabi, you are the light of this world. Balikan nyo, meron tayong responsibilidad sa makasalanan. No? Kasi ang totoo niyan, kahit sino pang iupo natin dyan, hindi mababago yung sistema. Kahit habulin lahat ng gobyerno yan, hindi mawawala ang kurap dyan. Diba? Pero tayo bilang isang Kristiyano, ulitin ko sa church natin, pwede kayo magsalita, pero sana huwag ko kayong makita sa karsada. Pwede naman tayo mag-express ng ating ng ating damdamin sa bahay lang. Ano kaya social media? Pero yung makigulo ka pa doon sa karsada, huwag mo sanang kalimutan, ilaw ka ng sanlibutan. Kung yung namumuno at yung yung nasa gobyerno ay makasalanan, kaya ka nga naging ilaw somebody
ma-share their life to them. Eh kung hindi natin ibibigay ang liwanag natin, edi tayo na rin ang nagiging dahilan. Bakit ang korupsyon nangyayari? Bakit? Eh mga Kristiyano, tahimik eh. Walang ginagawa. Hindi na nanalangin sa Diyos. No? So ulitin ko, hindi ko kayo pinagbabawalan. Pero huwag tayo manghatol. Sabi nga dun, nalulungkot ako, no? Mayroong isang ang lapit-lapit sa akin. Nagsasalita ng against sa gobyerno. Nalulungkot ako eh. Kasi sabi ng Bible, huwag tayong pumatol. Sabi nila, gusto nila makulong ka agad. Makulong ka agad. Eh, ang dami nga nakulong dati, nung nakaraan. Nasaan sila ngayon? Nakalaya. Bakit? Eh, kulang yung paghahanda ng mga kaso. Well, tama naman yung sinasabi ng Pangulo. Anong gusto nyo? Yung mabilis? Diba? Pero bandang huli, makakalaya yan. O, inalangin natin ngayon, gabayan ng Diyos, ang Pangulo, ang ICI, na lumawas ang katotohanan. At huwag gamitin ng mga may pangarap na tumakbo sa pamahalaan ang pangyayaring ito kasi may gumagamit eh. Di ba? So mga kapatid, ang kailangan ng bansa natin ngayon, prayer. Sana ipag-pray natin sila. Hindi masama magsabi ng iyong damdamin. Alam niyo, sabi nga nung pamangking ko, sabi niya, Tito, parang gusto ko nang umalis. So, bakit? Kasi ang gulo-gulo dito sa Pilipinas eh. Tungkol sa tax, tungkol sa tax. Sabi ko, dati naman pang, nung wala pang yung kaguluhan na yun, yung tax mo, ganyan din eh. Isa pa, hindi naman kinukuha ng gobyerno yung buong pera mo, yung tax lang naman. Diba? Ako, ang paid ko kasi, sabi ko nga, kung hindi hakayaan ng Diyos yan na mabuko ngayon, kailan pa? Gusto ba natin na habang panahon tayo niloloko? Maganda nga yan eh. Na-expose ang panalangin natin. Talagang yung may mapanagot. Kasi merong may kasalanan dyan, hindi wala. Kung iyan man ay dumating sa ating Pangulo, so be it. Kung talaga may kasalanan siya, so be it. Diba? Kung saan pwedeng dali ng ebidensya, basta mga kapatid, let us just pray. Ba't ba ako napunta sa politika? No? Well, anyway, pansinin niyo to ha. Okay. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat may salamin ako ha, nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubibin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Meron ba kayong idea kung saan galing yung sinabi ni Satan na nasusulat? Meron kayong idea kung saan nanggaling yun? Yan ay nanggaling sa awit 91:11-12. Ma-amaze ka, no? Kaya lang, hindi naman sinabi ni Satan kay Jesus na, Oy, Jesus, sabi sa awit 91:11-12, wala siyang ganun. Kasi, nung araw nga kasi, ang original na Bible ay walang chapter at saka wala itong mga verses. Ang dahilan niyan, yan ang pinagmamalaki ng mga Katoliko. Sabi ng mga Katoliko, no? Ang pagkakaroon daw natin ng Biblia ay utang na loob natin sa mga Katoliko. Sila daw ang nag-compose ng Biblia. Actually, ang naglagay ng mga chapter dyan, saka ng verses, si Stephen Langton, mga bishop yan. Ano? So, pero ang nakakatuwa dito, alam niya ba ang ginawa ko? Na problema ko, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, anong mali sinabi ni Satan doon? Tanyo mamaya, pagkatapos sa gawain, pagtapitin niyo yung dalawang sali ng Biblia, Matthew chapter 4, 5-6, saka yung awit 91:11-12. Pagtapatin ninyo, anong mali? Pero actually, yung sa Matthew chapter 4, verse 5, may kulang doon. Hindi niya nasabi yung part na yun. Pero, hindi makukonsider na mali. Kaya alam nyo, nalito ako.
Sabi ko, anong mali sa sinabi ni Satan dito? Bukod sa may naumit. Pero kung titingnan mo yung diwa, parang hindi naman mali. Alam niyo kasi yung awit 91, alam niyo kung anong tema diyan? Pag binasa niyo yan mula verse 1 hanggang sa dulo, ang paksa diyan tungkol doon sa proteksyon ng Diyos. Yan ang paksa diyan, yung binibigyan niya ng proteksyon yung mga nagtitiwala sa kanya. Yan ang topic ng awit 91. Ngayon, sabi ko, Lord, ano po ba mali dito? Natin nyo, ha? Nalito na ako. Teka, ano ba kasalanan ni Satan dito? O, Ate SP, palagay mo, may mali si Satan dyan kung kinuha rin naman niya sa Old Testament, kung ipagtatapat niya, anong mali dyan? Sa talatang niya. Kung babasahin mo kung babasahin nyo, may mali ba? Tama yan Buksan niyo yung ano nyo, buksan niyo yung Biblia nyo. Itapat nyo talaga. Maiisip mo, ano bang mali? Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, nagamit ng Diablo yung Word of God na parang walang mali. No? Tingnan nyo, buksan ninyo. No? Sige, habang ako'y natuturo, ipantay nyo, makikita ninyo. O, Ate Joy, sige, makiusap din ako sa iyo, Ate Joy. Kung meron kang cellphone, meron kang Bible, pagtapatin mo. At kung ikaw ay nananaliksik, masasabi mo, baka maipagtanggol mo si Satan No? Baka maipagtanggol mo, aba Lord, ano bang kasalanan ni Satan dito? Ate SP, nakita mo na? Nabasa mo na yung 2 talata? Iyon mo ate. Anong masasabi mo? May mali ba? Parehas, di ba? Kulang lang na word, Pero parehas ang laman. Kaya, parang ang mangyayari dyan, nung binabasa ko to, Lord, ano bang kasalanan ni Satan dito? Ano bang mali? Di ba? Sabi ko, Lord, nagpe-pray ako, Lord, ito naman, nadaanan ko na dati. Bakit parang hindi ko to nakita? Ano ba ang mali dito? Alam niyo kung anong mali sa talatang ito. Naandun sa taas, yung tanong ni Satan, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat. Naalala niyo ba yung sinabi ko kanina? Di ba? Ano ba yung templo? Sa templo, inaalay ang buhay para sa ikaliligtas ng tao, mag-aalay ka ng buhay sa templo. No? Kaso dito, gusto ni Satanas na mawala si Jesus doon sa order ng paghahandog. May order kasi merong proseso. Dito shortcut. Ang gusto ni Satan, tumalong ka agad si Jesus nang wala sa proseso ng Diyos. No? Isa pa, sa simbahan, yung templo, isang lugar na kung saan pinipreserve ang buhay. Dito, kung tatalon si Jesus, hindi mapipreserve yung buhay niya at hindi siya makararating doon sa krus, hindi siya mamamatay para sa kasalanan ng tao. Another thing natin pag-isipan. Pag-isipan natin dito, ay yung nagagamit ni Satanas yung salita na parang walang mali. Ulitin ko nagagamit ni Satan yung salita ng Diyos na parang walang mali. Ako nga, nalito ako O ikaw, Ate SP, proven naman, di ba? Nakakalito Bakit parang walang mali? Ibig sabihin, tinalo pa ni Jesus yung mga member sa church. Ang galing ng pagkakagamit. Pero honestly, out of context siya. Bakit out of context? Kasi doon sa Psalms 91, ang sinasabi doon, ang pagliligtas ng Diyos gagawin sa'yo kung may gagawa ng masama sa'yo. At hindi ka gagawa ng masama sa sarili mo, katulad ng pagpapakamatay. Kaya ang tanong ngayon, si Judas ba ay ligtas o hindi?
Diba si Judas, nagpakamatay siya eh. Hindi na preserve yung buhay niya. Well, anyway, iwanan natin sa Diyos yun. At sinasabi natin ay ganito. Diba? Actually, itong pinag-aralan natin, mula doon sa unang tukso hanggang ikatatong tukso, iisa lang ang gustong mangyari ni Satanas. Gusto niya subukin ang Diyos. Kaya pansinin yung sagot dyan ni Jesus. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ano ibig sabihin? Ito. Parang halimbawa tayo, Lord, kung totoo itong Matthew 6:33, pag nagsimba ko, pagpapalain mo ko. So ginagamit mo yung Matthew 6:33 para i-blackmail mo si God. Oh Lord, nagsimba na ako eh. Ano na? Ano nang kasunod? Oh Lord, nagbigay na ako ng tithes ha? Ano nang kasunod? Para inilalagay mo ang Diyos sa isang pagsubok. Wala tayong karapatang gawin yun sa Diyos. No, wala tayong karapatan. Kung magsimba ka at hindi ka pinagpala, walang problema. Hindi naman kung hindi binigay ngayon, wala na eh. Diba? Sabi nga kasi ng Biblia, ang Diyos kasi ay isang maayos na Diyos. Halimbawa, pag pinag-aralan natin, pansinin nyo ha, doon sa order ng church, sa 1 Corinthians 12, tapos doon sa Ephesians 4:11, binabanggit dyan yung mga kaayusan. Ano, ang church dapat may leadership, ang church dapat organized. Kaya sabi ko, Lord, malaki kasalanan namin sa iyo, lalo na ako. Parang hindi kami organized ngayon. Ano, kasi mayroong kailangan, huwag kayo masasaktan ha. Yung pagsamba natin ng late, mali yan eh, hindi talaga tama. Ako kanina, mali ako dahil bagamat nagising ako before 9, pero natataranta na ako, hindi ako gaano, kasi napuyat ako eh, nagbabantay ako nung bagyo. Kaya kami ni Jace, daling araw, nag-uusap kami. Kasi para nga makapag-announce ako ng maayos, no? Pero anyway, balikan natin ito. Mga kapatid, isang bagay na isipin natin sa Diablo, gagamitin niya ang mga talata ng maayos na hindi mo nahahalata. Na hindi mo mapapansin. How much more kung hindi ka magbabasa? Di ang bilis nating nanin lang. Ulitin ko, no? Kanina, yung prayer ang sinabi ko, ngayon naman, alam niyo ba kung paano ko gumagamit ng salita ng Diyos ngayon? Yung audio Bible, aminin natin, di ba? Tamad tayo magbasa kasi nakakaantok eh. Alam niyo ginagawa ko, dahil medyo yung mata ko nahihirapan na, nakikinig ako. Ay sa TV. Nakikinig ako sa TV. No? Bakit? Ang sabi ng Romans 10:17 na, biblical. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So, hindi ka man nagbabasa, hindi ka nagbabasa. Pero kung maririnig mo yan, mayroong tatanim sa puso mo, may tatanim sa isipan mo. Makinig ka lang. Ano? Pero inunin nyo yung aklat ng Genesis. Natapos ko lamang siya ng 2 araw. Nakikinig lang ako. Nare-refresh yung isipan ko. Kaya mga kapatid, kung kayo ay busy, ayan, mga kananayan. Halimbawa, ikaw ay busy, nasa bahay ka, mag-play ka ng audio Bible. Kahit hindi ka nagbabasa, pero naririnig mo yan eh. Kaya mag-penetrate niyan sa isipan at puso mo. Halimbawa, si Kuya Ojeng, nagdadrive. Huwag ka makinig, Kuya Ojeng, baka mabangga ka. Baka hindi mo marinig yung busina. Baka hindi ka makapag-concentrate. Mahirap yan. Baka pag tinanong ka, bakit ka nabangga? Nagbasa po kasi ako ng Bible. Wag, ano? Ibig sabihin, yung oras ng pahinga mo, halimbawa, kakain ka, 12:00. May dahilan para mag-aral eh. Habang ako'y matutulog, sabihin man natin matutulog ka. Para wala nang pumasok sa isipan ko, bubuksan ko yung aking audio Bible. Di ba? Hindi ba gagawa ang Diyos doon? Gagawa ang Diyos doon. Lord, pagod po ako, gusto ko po kayong marinig. Kung makatulugan mo siya, pero ramdam ng Lord na gusto mo marinig yung
yung salita niya, okay lang yun. Di ba? Kaya mga kapatid, ulitin ko, dito, ginamit ng diablo yung Word of God na parang walang mali. Diba? Dangerous yun. Dangerous yun mga kapatid. Si Ate SP nga, di ba? Umuo kanina. Walang mali Ate SP, di ba? Oh. Pero kung hindi natin pag-aaralan, malilin lang ba tayong dalawa, Ate SP? Kasi hindi natin pinag-aaralan, di ba? O ngayon, sana itong aking itinuro sa inyo, pinag-aralan natin ngayon, ay magbukas ng ating kaisipan sa ilang bagay. Una, hindi ko mo ikaw ay anak ng Diyos, hindi kanya kayang impluwensyahan, kaya kanyang impluwensyahan. Ikalawa, hindi ko mo taong simbahan ka, ay hindi kanya kayang impluwensyahan, kaya kanyang impluwensyahan. Ikatatlo, hindi ko mo may alam ka na sa Biblia. Si Jesus sumagot di ba? Nasusulat. Yung pinantukso ng diablo, sabi niya, nasusulat kung anak ka ng Diyos. Magpatihulog ka. Anong sagot ni Jesus? Nasusulat. So, ang diablo, saka si Jesus, naglabanan sila. Physical ba? Physical ba labanan nila? Hindi. Nasusulat. Naglabanan sila kung ano ang laman ng Biblia. Doon sila naglaban. In the end, ang champion, ang Panginoon. Ano sabi ni Jesus? Huwag mong tuksuhin, ang Panginoon mong Diyos. Huwag mo siyang susubukan. Sabi ng Biblia. Mga kapatid, ito ay ini-encourage ko kayo, be prayerful. Alam niyo yung paglago ay wala sa dami ng inaatin ng mga seminar yan. Maniwala kayo sa akin, galing ako dyan. Sinabi ko na roon sa isang video ko, yung mga teacher ko, Bible School, ang talino, bumaksak. Isa nga, nakulong Hindi ko alam kung nakalaya na yung teacher ko, pero nakulong siya. Yung mga nababalitaan natin, pasal, anong ibig sabihin nun? Ang magpapatatag ng Christian life mo, kahit na sabi, yung church namin, di katulad ng GCF Sila, ang laki ng simbahan, ang dami miyembro Hindi naman sila hinarap ng Diyos dahil GCF sila Hinarap sila ng Diyos kasi anak niya yun. Ano ba ang kaibahan mo sa GCF? Anak ka ng Diyos Hindi ang pangalan ng simbahan, hindi ang brand ng simbahan ang dahilan para harapin ka ng Diyos. Hinaharap ka niya kasi anak ka niya. Kaya kung halimbawa na andyan ka sa simpleng kwarto, napakaliit ang kwarto mo, Ate Marites, hinanap mo ang Diyos. Sabi ng Biblia, pag hinanap niya ako, makikita niya ako. Pag tinawagan niya ako, maririnig ko siya. Jeremiah 33 verse 3. Yan ang sinabi ng mga talata. Kaya mga kapatid, palalimin natin ang ating ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin, maniwala kami, magagawa ang panalangin sa ating buhay. Huwag natin sukuan, huwag natin ugain. Sanay na ako dyan, for a prayer life. Hindi nagbabago yun. Ganun pa rin ang pagharap ng Diyos sa atin. Manalangin ka. Ikalawa, magbasa ka ng Biblia. Bakit? Napaka-dangerous pala. Bakit? Kasi yung Biblia rin ang ginagamit ni Satan. Hindi ka magbabasa. Hindi mo yun makikita. Kaya, ina-encourage ko kayo, mag-audio Bible kayo. Kung hindi nyo na makikita, mag-audio Bible kayo. Sige, tayo ay pumikit, manalangin. Ama, hallelujah, salamat sa umagang ito. I pray, Panginoon, God, lalaki din ang online service na to, Panginoon, sa mga hihinging pagkakataon. At Lord, yung aking dalangin na gamitin mo ko, Panginoon, sa gantong gawain, Panginoon. God, hallelujah. Lord, hindi ko na sila kayang puntahan. Hindi ko na sila kayang follow up. But I pray, Panginoon, gamitin niyo po itong platform na to upang magabayan ko po at maturuan ng inyong mga anak, Panginoon. Lord, kumilos po kayo at magpala po, O Diyos.
Panginoon natin dalangin, Panginoon, hopefully by next Sunday, Panginoon, makapunta na kami sa church at mapuri ka namin doon, Panginoon, sa pamamaraan ng gusto mo. Pero God, sa oras na to, kami nananalangin para God sa bagyong kinakaharap ng buong bansa, Panginoon. Panginoon, haleluya, kung maaari po, Panginoon, ay lusawin nyo ang bagyo na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kung maaari po, Panginoon, haleluya, Panginoon, God, ay mawala po ito. Ngunit kung ito'y loloobin mo mangyari dumaan sa aming bansa, Panginoon, dalangin ko'y kaligtasan ng bawat buhay, maging Kristiyano o hindi Kristiyano. Panginoon, ako'y dinadalangin, Panginoon, tulungan niyo ang aming gobyerno upang ingatan ang aming mga kababayan. Kami naman, Lord, nawa po, God, iniaasa namin sa iyo ang kaligtasan ng aming mga tahanan. God, ilayo niyo po kami sa kapahamakan, Panginoon. At God, hallelujah, let your will be done, Panginoon. Pero God, sa amin, Panginoon, God, especially God doon sa Cebu, at yung naapektuhan God ng karaang kalamidad, bagyo, lindol, Panginoon. God, be merciful po sa mga taong yun, Panginoon. Ang aking dalangin, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Nawa po ay ingatan niyo po sila, Panginoon. At nawa, ang aming bansa'y manalangin. Sana mga pinuno ng iglesya ay manalangin. God, hikayatin ang mga miyembro, God, na manalangin kaysa God, Lord. Mag-express, Panginoon, ng mga damdaming, Lord. Magiging sanhi ng pagkasira, God, ng aming bayan. Panginoon, hallelujah. Pangunahan niyo po agad ang aming pamahalaan ng ginagawa po sa ICI, nawa po ang lahat ng katotohanan ay mangyari, Panginoon. So God, tinatapos ko po God ang gawain ito, pero I pray, ang Holy Spirit po ay patuloy na kumilos sa akin. So kung naandito ngayon God sa online service, I pray that the Holy Spirit ang mag-work God sa amin, Panginoon. At yung po mga wala rito, God, I'm praying the same thing, ang Holy Spirit pa rin na siyang kumilos. God, naalala ko po God si James. Sabi niya po kanina, malakas daw po ang hangin sa kanila. Panginoon, I pray tulungan mo siya magtiwala sa iyo at huwag siya matakot, Panginoon. God, kayo po ang manguna, Panginoon. God, sa pamilya po God ni James, Panginoon. God, maraming salamat nga po, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. At Lord, akin po sinasara na. Lord, ang gawain ito, hindi ko po agad alam kung sino po yung naka-assign, pero I take charge, Panginoon. I pray na sa linggong ito, Panginoon, mula agad sa araw na to, mabless ang aming mga tahanan, ng kapayapaan nagmumula sa iyo. At sa mga susunod na araw, mabless ang aming mga hapagkainan ng mga pagpapalan ng gagaling sa iyo. Mabless po God ang aming mga anak ng kaligtasan at kalusugan, maging kami mga mag-asawa, Panginoon. At God, sa iyo namin iniaasa ang aming ikabubuhay, Panginoon. God, maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Nakakatuwa si Ate Tess, oh. Darating na si Ate Saro, wala na naman. Mahina kasi signal sa kanila anak eh. Siguro kaya yung iba baka hindi makapasok dahil baka mahina signal. Oo nga eh. Hindi ba ako nagputol-putol sa inyo? Hindi ba ako nagputol-putol? Medyo po, pero okay naman po. Sige naman. Okay. So, mag-pray tayo patuloy mga kapatid na medyo hanggang bukas pa yung bagyo. So, mamaya pag malakas yung bagyo, dapat mas malakas yung prayer natin kay Lord. Doon na lang tayo umasa. Pero sana pagbangga niya doon sa bundok, sa antawag dito, sa Sierra Madre, sana pagtama niya rin sa Sierra Madre, mabawasan man lang. No? Kaya sana wag na pakialaman ng mga mahilig sa subdivision yung ating mga kabundukan. Kasi pag nawala ang Sierra Madre, delikado tayo dyan. Yun yung nangyari sa Cebu ba yun? Yung bundok na ginawang yung ginawang hotel ba yun? Diba? Kaya minsan, ang kaunlaran may kapahamakan ding dulot. Pag ang nangunguna kasakiman. Diba?
SP, anong ulam nyo? Sayang, pupunta sana. Eh hindi kasi yung third fellowship ah. Oh, ba't mo tinatanggal?